Ito pala ang makasaysayan kwento ng buhay ng isa sa pinakamahusay na kontrabida noong dekada 70s, 80s at 90s na si Max Alvarado. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin. Si Max Alvarado, 1929 hanggang 1997, ay isang maalamat na Filipino character actor na kinilala bilang isa sa mga pinakatanyag na kontrabida sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Sa loob ng mahigit 6 na dekadang karera at higit 300 pelikula, naging bahagi siya ng Golden Age ng pelikulang Pilipino at madalas na pangunahing kalaban ng action legend na si Fernando Poe Jr. Maagang buhay at pinagmulan. Ipinanganak siya bilang Divino Maximo Teodosio noong February 19, 1929, sa Maynila. Siya ay anak ni Gonzalo Teodosio at Maria Maximo. Naging mahirap ang kanyang kabataan bago siya sumikat, naging miyembro siya ng mga gang sa lansangan at nagtrabaho bilang kargador, tsuper ng jeepney, at maging dance instructor sa Quiapo. Ang mga karanasang ito ang humubog sa kanyang matapang at astig na imahe sa pelikula. Karera sa pelikula at pagiging kontrabida. Pumasok si Alvarado sa industriya ng pelikula noong 1948 sa pamamagitan ng maliit na papel sa Halik sa Bandila. Dahil sa kakaiba niyang itsura at istilong comic bilang kontrabida, mabilis siyang napansin ng malalaking studio tulad ng Premiere Productions at People's Pictures. Pag-angat sa karera, nakilala siya sa pelikulang Ang Sawa sa Lumang Simboryo, 1952, kung saan nakatanggap siya ng kanyang unang nominasyon sa FAMAS. Mga pangunahing papel, bagamat kilala bilang kontrabida, gumanap din siya bilang bida, simula sa Alias Chain Gang noong 1967. Kakayahang umarte, marunong din siyang magpatawa, kumanta, at sumayaw. Gumanap pa siya bilang isang gay character sa Gorgonia, 1978 na nagpakita ng kanyang lawak bilang aktor. Max, na koneksyon. Sa kanyang huling mga taon, naging endorser siya ng Max Candy na naging patok at nostalgic sa maraming Pilipino. Mga parangal at pagkilala. Ilang beses siyang nominado sa FAMAS Awards at nakatanggap ng 5 nominasyon bilang Best Supporting Actor. Nakuha niya ang parangal noong 1971 para sa Ang Kampana ng Santa Quiteria. Sa parehong taon, nanalo rin siya bilang Best Supporting Actor sa 2nd Quezon City Film Festival para sa Alias Bagsik. Personal na buhay at pamana. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na imahe sa pelikula, kilala si Alvarado sa totoong buhay bilang isang mahinahon, magalang, at mabait na tao. Nanirahan siya sa Barangay San Antonio, Makati, kung saan madalas siyang nakikitang nakangiti at kumakaway habang nililinis ang kanyang pulang Mustang. Isa siyang mapagmahal na asawa kay Esther Hugo at ama ng 7 anak. Pinahalagahan niya ang kinabukasan ng kanyang pamilya at nakabili ng lupa sa Las Piñas para sa kanila. Pagpanaw. Pumanaw si Max Alvarado noong April 6, 1997 dahil sa heart failure, cardiac arrest sa edad na 68. Inilibing siya sa Manila North Green Park sa Santa Cruz, Maynila. Ang kanyang pagpanaw ay itinuturing na pagtatapos ng isang panahon ng tunay na kontrabida sa pelikulang Pilipino. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!